Ito po ha. Pakinggan nyo to. Tinumbok na rin si Ito po ha. Ito po, maganda po to. Pakinggan nyo po to ha. Dahil si Sara po ngayon, mamaya tatalakayin natin. Tumakbo na naman po sa Supreme Court ang tatangatangang Vice Presidente ng mga DDS. Pakinggan natin to. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Yan! Yan, ito po ang isa sa mga iniiwasan ni Sara. Ito po ang isa sa mga iniiwasan ni Sara. Bukod pa po ito sa impeachment, ito po ay sa ombudsman. Ha? Ito po ang sa ombudsman, ha? Ito po ang sa ombudsman na kinaiiwasan din ni Sara. Pakinggan natin. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Yan. Kaya po, kinukuha natin ang SALN ni Sara. Kaya po, kukunin natin ang SALN ni Sara kay Ombudsman. Dahil ito po ang isa sa mga tatalakayin. Isa sa mga tatalakayin po na masyadong suspicious na galawan ni Sara na abot-abot po ang insertion ng Impacta. Diretso. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Inappropriate pala yung ginawa ni Sara. Diba? Samantalang sila po ay tinira nila si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos po, tinira nila noon na inoperan lang ni Cabral. 'Di ba? Inopera ni Cabral si Sandro, 'di ba? Kung natatandaan nyo, nung namatay si Cabral, inopera niya, malay ba ni Sandro 'yan? Pero yung kay Sandro po, merong nangyari. Ang tanong, yung ni-request ba ni Sara? Siya po ang nag-request, ha? Siya po ang nag-request para mag-insert siya, si Sara mismo Duterte. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous. Yun nga yung nangyari, tinira-tira nila si Sandro. Pero nanggaling naman yung kay Sandro, kay Cabral. Si Cabral mismo ang nag-offer kay Sandro. Ito hindi po. Si Sara po ang nagre-request ng budget. Animal. Aray ko. Animal. Animal po talaga. Aray ko. BICAM insertions, dito rin umano nang gagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. 2020 GAA. 2020 GAA, panahon ni Tatay Digong niya. Requested niya to, ang DPWH, sino? Bilyar. 16 request na project ni Sara. Nasa na? Binulsa ng pusang inanto. Aray ko. Pakinggan nyo. Ulitin natin konti. Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City. Lupit! Lupit!
Tira siya ng tira kay Romualdez, tira ng tira kay Sandro, siya pala ang animal na kupal. Diba? Tira ng tira kay Sandro, kay Romualdez, siya pala ang animal na kupal. Aray ko. Milyon-milyon! Aprobado dahil kay Tatay Diggs at kay Villar. At siyempre, Lord Alan Velasco at Cayetano ang mga speaker. Samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. Oh, 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista. 764 million kay Iyot Man. Lupet. Aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. 14 ang lumusot. 14. Oh, nasan ang project? Nasan po ang project? Aray ko. Sagot! Oh, Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita oh, rehabilitation na multipurpose. Ano ba multipurpose, Digong? Tinalakay na natin yan. Puro yero. Di ba tinalakay natin yan? Nagpagawa ng multipurpose si Pulong puro yero para kang nasa incubator. Oh. Duterte pa more, mga animal. Aray ko. Naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Sa pool, baklang may AIDS, mahilig sa sausage. Sila magkakasabwat eh. Sila talaga magkakasabwat. Kaya puro karma inaabot ng mga hayop na to eh. Dalawa ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Oh. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque. Pero wala pa silang tugon Wala. sa aming mga mensahe Oh. para sa agenda. Kita nyo? 16 ang nirequest ni Sara. Walang pinuntahan. Binulsa. Magkano uli? Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive Kaya yung magkano? ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects. Di ba? Ang lupit. Milyon na naman si Sara Duterte. Milyon na naman po. Ganyan po trumabaho si Sara. Animal. Di ba? Animal po trumabaho talaga eh. Ganyan po si Sara. Ganyan kalupit. Sa pera. Parang yung pera kay Sara, nilulunon. Patay gutom eh. Oh. Ngayon, tatakbo-takbo sa Supreme Court. Aray ko. Tatakbo-takbo sa Supreme Court para awatin. Kita mo, nakakahiya naman yung mga... Alam nyo, kung ako DDS, pusang ina, nakakahiya na ako niyan. Nakakahiya na, takbo ka ng takbo sa Supreme Court para kang tanga. Wala na, Sara. Alam na ng tao. Ha? Alam na ng tao kung sino ka talaga. Isa kang magnanakaw.